So yun guys, ang unit pala natin ngayon ay Mitsubishi Fuso Canter fully electronic. So ang issue ay ayaw umandar, hard start and low power ang issue nito. So dito observe lang muna natin dito, try lang muna natin i-start. So yan, kitang kita naman natin na ayaw talaga umandar. So yun, so hard start siya, tapos namamatay yung engine natin. So yun ang problema ng makina. So yun, fast forward tayo. So kung napapansin nyo dito, umanda naman yung engine natin. So kaya siya umandar dahil kinatihan lang natin dito sa intake. Para umandar, kinatihan natin ng gasolina. So yun, kita nyo naman na umandar yung engine natin. So yun. So dito tayo sa loob. So observe lang muna natin dito. Inobserbahan ko lang muna dito yung RPM. So yung RPM natin dito ay delay. Delay yung RPM natin. So mabagal siya umakyat yung RPM natin. So namamatay pa daw ito yung makina. So ang issue kasi nito, namamatay din yung makina. So yun. So wala na kaming paligoy-ligoy dito. Tinanggal agad namin itong common rail. Yun, kung nakikita nyo dito, pinaikot-ikot ko lang dito yung isang sensor dito. Papalitan kasi natin ito. Itong sensor, ito ang tinatawag na regulator pressure sensor dito sa return. So yun, pinaikot-ikot ko, nakikita nyo dito. Yan. So medyo bago pa naman to. So tinisting ko na rin yan na tumutunog naman yung kabilaan. Pwede naman yan itisting, pero papalitan pa rin natin. So yun. So yun, tapos na natin makakabit. So observe natin dito na try natin i-start kung okay na talaga, kung andar ba talaga to. So yan, nakita naman natin na basic na lang siya paandarin. So ang problema natin, meron pa siyang check engine. So titignan natin yan mamaya, kailangan natin yan i-scan. Pero yun, kailangan natin yan i-scan mamaya, pero i-road test lang muna natin. So yun, kita naman natin na umandar, basic na lang siya. So pasok Justly. So yun. So yun guys, road test tayo. May check engine pa siya, pero hindi na namin ma-delete yan kay nasa AdBlue. Kailangan kasi i-condemn natin yung pieces sa konektado ng AdBlue sa ECU para mawala yung check engine. Ang importante, yung problema ay solve na natin. So ngayon, testing natin kung malakas na ba talaga yung hatak nito. Kasi kahapon namamatay kasi siya. Namatay. Pinalitan pala natin to ng injector bago, apat. Hindi siya bago, surplus lang din. Tingnan natin kung mamatay pa rin siya. Kahapon kasi niroad test namin na mamatay. So pinalitan namin ng bagong injector. Yung injector na luma, inano namin yun, kinalibrate, pero hindi pa rin umubra. Masyadong sensitive yung injector nito. Ngayon kita naman natin na hindi na siya namamatay. So yun, dahil sa issue nga na yung hard start ay na-solve na natin. Pero ang problema, meron pa rin siyang problema. So ang problema niya ay low power pa rin siya, at saka namamatay yung engine. So ang ginawa namin dito ay kinalibrate namin yung injector, kasi nag-diagnose kasi na kami na injector ang problema dito. So yun. So wala na kaming video nun kasi medyo busy na talaga kami sa pag troubleshoot nito. So medyo nahirapan din kami sa pag troubleshoot nito dahil pagkatapos namin nag-calibrate ng injector, so ganun pa rin ang problema. Low power pa rin siya, saka namamatay yung engine natin. So ang ginawa namin, dahil injector nga yung ang diagnose namin dito, so pinalitan na namin ng injector, apat. So surplus lang, hindi siya bago, surplus yung injector na pinalit namin dito. So nung pinalitan na namin ng surplus na injector,
So, bago pa siya nag-okay. So, yun. Nakita naman natin na hindi na siya namamatay yung engine. So, nakaraan kasi tinisting namin na mamatay yung engine. So, ngayon ay hindi na siya namamatay. So, tips ko lang na kapag naka-encuentro kayo ng ganitong klaseng sakit na kapag namamatay yung engine nyo, yung engine ay kapag na-check nyo na lahat yung mga dapat yung i-check kung bakit namamatay yung engine. So, kailangan nyo na siguro magpalit ng injector. Kasi maka-encuentro kayo, kapag naka-encuentro kayo na masyadong masilan yung injector na hindi na kailangan i-calibrate, dapat diretso na siya palit ng bagong injector. So yun, hindi na rin namin pinakita yung mga pag-scan namin dito. So na-explain ko naman nung kanina na kung bakit may check engine dahil doon sa AdBlue. So kailangan lang i-bypass yun papuntang ECU para hindi mabasa ng ECU yung AdBlue kasi kinondem na nila ito sa labas mga wirings. So yun lang. So thank you. So sana meron kayong natutunan kahit kunti lang. Thank you.